Welcome back. So ngayon ay ituturo ko ulit sa inyo kung papaano i-test yung buong rice cooker at yung kanyang mga electrical parts gamit po yung ating analog tester. Okay? So simulan na natin. So una, para matest yung buong unit, kailangan nating i-test yung plug habang nakakonect sa ating rice cooker. Okay? So, yun. So, nakaset na po yung ating analog ohmmeter kay times 1. Okay? So, diin na natin yung ating thermostat assembly para ma-switch on natin yung ating rice cooker. Okay? So, yun. So, kailangan ganyan po ang reading o meron siyang resistance reading. Okay? Yun. Okay? So, pag wala, hindi nag-deflect, katulad ng ganyan, ibig sabihin ay open po yung ating buong system. Or isa sa mga parte ay bukas o kaya ay putol. Okay? So, next, isa-isahin na po natin yung lahat ng electrical parts ng ating rice cooker. Okay? Unahin natin yung ating thermal fuse. Okay? Yung thermal fuse natin ay nandito. Ito yung ating thermal fuse. Okay? So, i-check natin yung thermal fuse natin, kailangan merong continuity. Okay? So, insert natin sa loob. Then, yung isa dito sa kabila. Okay. So, merong continuity yung ating thermal fuse. Ibig sabihin ay okay. Okay? So, ganyan naman yung ipapakita niya pag walang continuity o kaya may putol. Okay? So, ibig sabihin, pag may putol, sira or defective. Kasi ang normal ng thermal fuse ay mayroong continuity dapat. Ganyan. Okay? So, next, isunod natin yung ating heating element. Yung heating element natin ay nandito, dyan, and then doon sa kabila. Okay? So, test natin yung ating heating element. Okay, sa magkabilaan. So, yun. Merong resistance reading na 120 ohms. Okay? So, 120 ohms yung reading ng ating heating element. Okay? So, kailangan may resistance reading. Pag wala, pag ganyan, ulit, open, may putol. Pag umabot naman doon sa kabilang banda, dyan sa 0, kagaya nito, yun, ibig sabihin ay shorted. Okay? So, ibig sabihin, defective pa rin pag shorted, defective pa rin pag open. Kasi ang normal ng ating rice cooker ay mayroong, or ng ating heating element ay mayroong resistance. Okay? Next, i-test natin yung ating mica heater. Okay? So, saan ba yung mica heater natin? Dito yung ating mica heater. Andito yung kabilang wire at andun yung kabilang wire. Susundan lang natin yung kanyang wire kung saan yung dulo. Andun. Yung isa naman, dito. Okay? So, tag-isa nating ilalagay yung test rod ng ating multi-tester. So, yun. Yun. So, ang taas ng resistance ng ating mica heater. Yun. Okay, tingnan nyo yung pointer ng ating tester. Yun. Iangat natin. Yun. Okay.
Yan pa, isa pa. Yun. So, yun po yung ating mica heater. Kailangan meron ding resistance na ipapakita yung ating mica heater. Okay? Next, yung ating switch. Andi dito yung ating switch. Okay? Andyan yung switch natin. Okay? So, check natin yung switch natin. Kung may continuity ba pag naka-on. So, try natin. Yun, meron. I-off. Naka-off yan. On. Off. On. Off. Okay? So, good yung ating switch. By the way, check din natin yung ating AC cord. Okay? So, kasi kanina sa buong unit, buong system, although alam natin na okay na yung cord, ipapakita ko pa rin kung paano i-check yung ating AC cord. So, isa dito sa kabila ng plug at dito naman isa. So, hindi siya yung magkadugtong. Dito natin ililipat sa kabila. So, yun. Sila yung magkadugtong. Okay? Next, yung kabila naman. And then, doon sa kabila. Meron. Okay. Okay. So, good yung ating AC cord. Okay? So, yun lang po. Salamat sa panunood. Sana ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa susunod na video, abangan nyo yung video natin. So, paki-subscribe na lang, paki-hit ng notification bell para maging updated kayo at ma-notify kayo pag meron tayong na bagong video. Bye-bye.